Araw ng Sabado kaya nag-decide kaming mag-day off. Nitong mga nakakaraang buwan, madalas linggo ng hapon namin naiisipang mag-close at gumala. Yun ay para mag-reset at ihanda ang sarili para sa isang buong linggong darating. Minsan naman Friday namin yun ginagawa kapag lumuluwas kami ng Maynila para magsimba. Mahalaga na marunong tayong kumita ng salapi, pero mas mahalaga na pagtuunan din natin ng pansin ang ating spiritual life dahil connected ito sa ating mental health and well-being. Hindi lang para sa ating mga adult, kundi para na rin sa mga chikiting na puro cellphone at nood ng TV kapag walang pasok. May mga pag-aaral kasi na nalilink ang excessive exposure sa cellphone at gadgets sa anxiety, depression, and sleep problems. Ang bagong addiction ng mga kabataan at matatanda sa ngayon. Masaya nga naman na mag-scroll sa social media. Kahit nga ako, gawain ko din yan. Pero bago ka mag-scroll dyan, panoorin mo muna yung vlog ko na ilang araw bago mai-upload. Umalis muna kami pansamantala ng Baliwag City para pumunta sa May Kawayan, Bulacan. Pero dito kami unang dinala sa Marilao, sa The National Shrine of the Divine Mercy. 9:30 AM kami dumating at sakto naman na may pinyagan. Naku, buti na lang hindi ako napagkamalang ninang. Kaya bumaba muna kami. Nakakaya naman kasi kung sasama pa kami sa reception. Naku, baka mahuyo pa kami doon. Maliit pa si Aikwe nung una kaming napunta dito. Mga 3 years old lang yata siya noon. At hanggang taas lang kami sa part lang ng simbahan. Maganda rin pala dito sa baba at malawak. May isang malaking covered court na kayang mag-accommodate ng maraming tao. Isa din kasi ito guys sa mga famous na simbahan sa Pilipinas na dinarayo ng mga pilgrims. O yung grupo ng mga tao na nagbabiyahe sa mga sacred places kahit malayo for religious reasons, particularly Catholics. This place offers solace and spiritual rejuvenation for pilgrims and visitors. Whether you seek a quiet moment of reflection or a profound spiritual experience. Dito rin makikita ang pinakamalaking Divine Mercy statue sa buong mundo na may taas ng 100 feet. It stands as a testament to the enduring faith and devotion of the Filipino people. Nasa ibabaw ito ng 4 na palapag na building na may taas na 50 feet na nagsisilbing multi-purpose hall and dormitory. Kaya yung buong structure na yan kasama ang statue ay may kabuuang taas na 150 feet. Sa mga millennials, familiar na familiar yung image na yan. Meron nga din palang misa tuwing Sabado ng 10 AM dito sa simbahan ng Divine Mercy para sa mga may sakit. Tamang-tama yung akyat namin dahil nagsisimula na yung healing mass. Kaya yung may mga sakit dyan na gustong gumaling, punta lang kayo dito ng Saturday morning. This church is considered by many to have healing powers. At isa na ako sa magpapatunay dyan. Pero syempre, ang kagalingan ng isang tao ay nagmumula sa sarili niyang pananampalataya sa Diyos at kung paano mo tutulungan ang sarili mo. Minsan, matagal ang healing process. Yung iba, inaabot ng ilang linggo, ilang buwan at minsan pa nga ilang taon. Magtiwala ka lang na araw-araw kang unti-unting hinihilom. Minsan, ang sakit ng tao ay hindi pisikal kundi mental o spiritual. Nagmamanifest yan sa state of mind ng isang tao. May mga sugat na hindi nakikita ng dalawang mata pero ramdam ng puso at kaluluwa. Kailangan lang nating alamin ang root cause nito. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!